Isang magandang araw po mga kapinay. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte man ng mundo kayo ngayon nandun. Ngayon po ay araw ng Biyernes, Mayo 8. Biyernes na naman. Again, another weekend is coming. At para po doon sa mga ina, ina ng laging saklolo. Happy Mother's Day po, sa darating na linggo, I think, Okay? So, medyo malupit itong nangyaring ito sa ating nabalitaan sa Pilipinas nitong nakaraang linggo. Isa po sa mga nangyari ay hinuli itong si Franco Mabanta. Sino ba ito si Franco Mabanta? Ito po si Franco Mabanta, ito po ang operator, political operator, how can I call it, siya po ay may-ari siguro ng PGMN. Isa pong which means Peanut Gallery Media Network, I think, So siya po daw yung may-ari. At siya, alam naman natin, nakikita ko itong mga post nito, ito ay during the time na magkasama pa ang Uniteam. Ito ay political operator ng Uniteam, Tapos lately parang ito siya na ngayon ay lumalaban kay Bongbong Marcos, parang gano'n, So hindi natin alam, ito ay basta ang alam ko, ito ay political operator, what we call it, yan ay nakikisawsaw sa politika. At sometimes nakakatulong siya doon sa pagpalaganap ng mga balitang makakatulong sa kanyang politikong sinusuportahan. So ano itong balitang ito? Bakit siya nahuli? At bakit siya hinuli? Ito po ay hinuli siya ng NBI, for entrapment ang tinatawag. Actually, hindi nga entrapment to. Ito ay hinuli lang talaga siya na dahil sa isang reklamo, Dahil sa isang reklamo na may galing sa kampo ng mga dating speaker Romualdez, merong complaint na sinasabing siya ay may tao na nagba-blackmail, nanghihingi, trying to extort money from Martin Romualdez for the amount of 350,000 pesos. 350 million pesos, sorry. 350 million pesos. Alright, so itong company ni Romualdez, of course, ay nagsumbong sa NBI, and then ang NBI ngayon, siya na yung nakipag-coordinate, So ganyan, nagkaroon daw po ng tawaran dito, tawaran doon, hanggang sa nagkasundo na 300 million na lang. 300 million na lang kayang ibibigay ni Romualdez at in 4 trenches. Ibig sabihin, apat na hulugan, paiyakan pa. At kailangan daw pong magbigay niyan dahil kung hindi ay ilalabas daw po siguro isang palabas, documentary or whatever it is, tungkol kay Martin Romualdez na maaaring ikasira ni Martin Romualdez. Yun po ang naratiba, yun po ang kwento, kung bakit bina-blackmail o hinuhututan o trying to extort money from Romualdez, So yan, hanggang sa ayan na nga po, at sinet up na ang delivery and everything hanggang sa mahuli. In short, nahuli or hinuli ang mga taong ito kasama si Franco Mabanta. Okay, so 75 million in 2 or 3 maletas. Ang hilig ng mga balita ngayon sa mga maleta, maleta. So yan, okay. So hanggang sa nahuli na nga at kasama itong mga kasamahan ni Franco Mabanta. Ngayon, itong si Franco Mabanta, siyempre ang sigaw ay
ano daw siya, set up daw. And then ngayon na sinasabi ng kampo ay curtailment of freedom of speech. Ang ibig sabihin, pinapatigil daw yung freedom of speech, ano? Ang ating freedom dahil sa pagkakahuli ni Franco Mabanta. Okay, tingnan natin, totoo ba yan? Talaga bang freedom of speech? Yan ba yung bang narrative nila Romualdez ay may bahid ng katotohanan o ang narrative nitong si Mabanta ang may katotohanan? Alright, tingnan po natin, ano? Pag ikaw, ang isang tao ay unang-una, sabi ni Mabanta, di ba? Ay set up. Kung sinet up siya, okay? Bakit siya naandun sa lugar na yon at tumatanggap ng 75 million pesos sa mga maleta? Alright? Kung siya ay set up, kung siya ay sineset up at alam niya na mali ang tumanggap ng 75 million from somebody else, from a politician and na maraming kaso, ay bakit siya naandun at tumatanggap? Right? Paano set up yun? Kung alam niyang mali, dapat nire-report niya o hindi niya tanggapin. Correct? So, yung setup allegation o setup defense ng mga ni Mabanta ay mukhang it will not fly. Right? It will not fly. Unang-una, kung yun man ay totoo, ay madumi ang kamay niya. Why? Kasi hindi siya dapat tumatanggap ng mga ganong klaseng kalalaking pera para lang palagay nating pagtakpan ang kamalian ng isang politiko. Right? Dapat kung may alam siyang kamalian, anong dapat niyang gawin? Dapat ilathala niya, isumbong niya. Correct? Yun ang unang-una. Okay? Yun ang pinakamahalagan dapat niyang ginawa. At yun po ang normal na dapat gawin ng isang tao. So, yung sinasabi niyang siya ay sinetap, kalokohan po yan. Alright. Lumalabas tuloy ngayon, ano? Lumalabas tuloy na ngayon na gumanda pa ang papel o ang pagkatao nitong si Romualdez. Bakit? Sa halip na siya ay managot kung meron siyang dapat panagutan, ano? Na hanggang sa ngayon ako na may naniniwala na meron siyang dapat sagutin sa mga tanong tungkol diyan sa flood control projects o project scam, hanggang ngayon po lumalabas na siya ay tama at maganda ang ginagawa niya sa pagsusumbong ng mga krimen. Mukhang siya pa naging hero Mukhang siya pa naging hero sa ganitong sitwasyon na pinahuhuli niya ang mga ganyang taong klase ng tao, mga kriminal na tao na nagba-blackmail. Di ba? Yung naratibo ngayon ni Romualdez, mukhang gumanda pa siya. Bumango pa siya. Ano? My gosh. Anyway. Alright, so yan po ngayon ang lumalabas na naratibo ngayon at mukhang gumabango talaga itong si Romualdez sa nangyaring ito. Now, kung totoo man yung video na gusto nang ilabas ng PGMN, mukha pong mababaliwala na lang yan, ano? Kung totoo man yan. Dahil lumalabas na yung video na yan ay ginawa para lang i-blackmail si Martin Romualdez. Yun ang pwedeng palabasin naman ng kampo ni Martin Romualdez. Kaya totoo yan o hindi, sasabihin lang palagi ni ay ginawa lang yan, puro AI yan, o yan hindi totoo. Yan, bakit hindi totoo? Kasi po ginawa nila yan para i-blackmail ako. Di ba? Yun lang ang mangyayari yan. So magdududa na ang mga tao. Sa halip na yan, dapat yan ay mailabas na katotohanan. Kung yan ay hindi ginawang ganyan
ni Franco Mabanta, ay yan pa ang magdidiin dapat kay Romualdez. Ngayon, yan pa meron ng depensa ang mga Romualdez tungkol dyan. Doon sa video na yan. Okay? So, maging leksyon sa atin to. Kung may mali kayong alam, ilathala, isumbong. Hindi dapat i-blackmail or mag-try ng extortion sa taong kasangkot diyan. Okay? Magandang araw po. Bye-bye.